So, nandito tayo ngayon sa Team Lab Botanical Garden. Team Lab Botanical Garden is a nighttime open-air museum that comes to life when the sun sets. At night, Nagai Botanical Garden and its seasonal flora turn into an art space created by Team Lab. Imagine this, nature and technology dancing in harmony. Ganyan yung experience namin sa Team Lab Botanical Garden. Makikita itong Team Lab sa loob ng Nagai Botanical Garden sa Osaka. Just make sure to buy your tickets in advance kasi limited yung oras niya daily tuwing gabi. Pagpasok mo pa lang sa garden, sasalubong na agad sa'yo yung music that calms your mind. Dahil madilim, makita mo agad from a distance yung symphony of colors din. And don't worry, hindi ka naman maliligaw dito kasi may mga arrows naman na nakalagay sa daan kung saan ka dapat pumunta. Ayun, yung isang ano. Ito yung napanood natin. Nag-enjoy sobra si Gail dito sa Team Lab. This is definitely something one must experience when in Osaka. Hello, good morning! So ito, lalakad kami now 5 a.m. in the morning dito sa Osaka near Dotonbori. At balak namin pumunta ngayon sa 10,000 Gates. 5:30 pa yung train. So ito, chillax lang na lakad. It's cool. Punta na kami dun sa 10,000 Gates. At ang lamig. Sobrang lamig. Isa sa mga nasa bucket list ko nung pumunta kami dito sa Japan is makapunta sa Fushimi Inari Shrine dito sa Kyoto. Since ito ay isang sacred or holy place, people bow habang nakaharap sa torii pag pumapasok and lumalabas sa lugar na ito. Ito ay isang sign of respect sa kami or God. Another form sa pag-respect sa kami ay ang tinatawag na temizu. Ito yung paghugas ng kamay at bibig. Isa itong Japanese custom na pag-purify ng body and soul bago humarap sa kami or God.
Marami din kayong makikita mga fox statues dito sa shrine kasi nga si Inari ay ang kami or god ng mga foxes. At ang foxes are tinuturing na messenger ni Inari. Sa mga hindi nakakaalam, si Inari ay ang Shinto god or kami ng foxes, fertility, agriculture, and worldly success or prosperity. Yung mga tori ay donations ng individuals or businesses dito sa Japan para kay Inari para ma-bless sila with success. Hala, lagot ka ha. My God, palabi niya. Huwag mo akong paasahin. Wala siyang pagkain. Donut. Oh, arigato. Oh, yum yum. Oh, arigato. Arigato gozaimasu. Busog na busog siya. Nagkaroon ka ng pet? Oh! Very nice. It's windy. So yun, mahangin ngayon. So hopefully naririnig yun naman kami na maayos. Nandito kami sa Osaka Castle Park. Papunta kami yung Osaka Castle. And success, nakakita kami ng cherry blossom kanina. Doon pa lang sa bungad ng park. Ngayon, mag-Starbucks kami. So, lamig talaga. Pero sabi nga ni Gil, gusto na nga daw niya tumira dito eh. Para daw sa winter outfit. Ayan, yung hangin, oh. Sabi, parang nakatapat yung mukha mo sa aircon. Ito yung nakita niyo yung view. Yan. Whew. They're migrating.
Charot. Han. So, nandito na kami sa Fushimi Inari Shrine na located sa Kyoto. Marami ang nagsasabi na itong sacred site is not just a destination but an experience. And tama sila. Pagpasok pa lang namin ni Gail sa entrance, ramdam mo agad yung sense of serenity and calmness ng lugar. Napansin din namin na marami ang nagbabaw sa entrance bago sila pumasok. Dito sa Japan, isang way to pay respect to the kami is to face the torii when entering and exiting the shrine, tapos magbow. Another way to pay respect is to perform temizu. Ito yung pagwash mo ng hands and mouth as a symbol of purifying them before you proceed further sa loob ng shrine. May makikita din kayong mga fox statues dito sa Fushimi Inari Shrine. Ang fox daw kasi ay ang sacred messenger ni Inari. Sa mga hindi nakakalam, ang Fushimi Inari Shrine is dedicated to Inari, the Shinto god of rice, fertility, and prosperity. Kaya punong-puno ito ng mga tori na donated ng mga individuals and businesses sa Japan, hoping na ma-bless sila ng Shinto god na si Inari.